ngayon. Salamat sa patutuo ni Brother Gang. Totoo naman na tayo ay cover ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon na tayo pa ay patuloy na iniingatan ng Panginoon. Kasama yan sa mga beneficiary na ating tinanggap mula na tayo ay iligtas ng Panginoon sa kasalanan mo. So sa umagang ito mga kapatid, pag-uusapan po natin ng isang kilalang personalidad sa Biblia. Ito po ay si Pedro. Alam ko naman po lahat kayo, kilala nyo na si Pedro. Kasi pag sinabing Pedro, kasunod na dyan yung yung pagiging niya, yung pagtatatwa niya sa Panginoon, kasama na dun yung manok. No, pag sinabing Pedro. So, hindi na ako nag-iba ng tema kasi dito na ako sumunod na nung nakaraan tinanong ko si Brother Van, free naman daw magayang na kahit ano. Kaya lang, medyo na ako dito na paghandaan ko na. Kaya alam kong ito rin yung gustong marinig. Gusto ng Lord na marinig ninyo lahat. Kasi kapupulutan natin ito ng maraming aral sa buhay natin. Lalo na ngayon na tayo ay mga sumusunod na sa Panginoon. Dapat talaga at kinakailangan na marinig natin to. So, manalangin po muna tayo. Yes, Lord, dakilang Ama namin sa langit. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na kami, O Lord, ay makakarinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord, buksan mo nga po, Panginoon, ang aming mga isipan, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, na malalim na pangunawa, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Gawin mo matabang puso, Panginoon. Matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon. Upang, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na matatanim dito, Panginoon, ay magiging mabunga, Panginoon, sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Samahan mo, Panginoon, kami hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang kadakilaan mo lamang, Panginoon, ang makita, Panginoon, ng mga kapatiran namin, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Lord, dalahin ko rin po, Panginoon, ng mga kapatid namin wala pa, Panginoon. Ipuin mo po sila, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na dalhin mo sila dito, Panginoon. Panginoon, tulad namin, Panginoon, ay makarinig din sila ng salita at magkaroon din, Panginoon, ng instruction, Panginoon, kung paano kami magpapatuloy sa buhay, Panginoon. Dahil, Lord, sabi mo nga, Panginoon, na pinagtagumpayan mo na lahat ito, Panginoon. Kaya dapat kami magtatagumpay din kami, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Kabado no? Medyo kabado, pero sa biyaya tabag ng Panginoon kung bakit ako nakatayo dito dahil pinagtagumpayan niya na ito. Sabi nga doon sa kanta natin, wala nang hiya, wala nang takot dahil tayo cover ng biyaya ng Panginoon. So basahin po natin ang ating verse ngayon sa Lucas 22:54 to 62. Di ba basa ito? So, basahin ko po. So, verse 24. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumusunod sa kanila na malayo ang agwan. 55. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya ay pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit ikinalila iyon ni Pedro, babae, ni hindi ko siya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon ulit nakapansin sa kanya at siya ay sinabihan, ikaw man ay kasama nila. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. 59. Pagkalipas ng isang oras, iginiit naman ng isa na sa naroon. Sigurado kasama ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok.
lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaw ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. So, yun po ang ating teksto na pamamagatan po natin na si Pedro, ang kanyang pagbangon mula sa kanyang pagbagsak. No? Makikita natin dito yung mga sarili natin kung paano minsan napanghihinaan tayo ng loob. Kala natin natatalo na tayo kaway, pero minsan sa isip lang pala natin yun. No? Ang gesture ni Peter na ito, na tumatak sa kaisipan ng maraming tao. No, yun nga yung pag naririnig yung salitang Peter, kasunod na yung pagtatatuwa. Kaya nga, dati nung ako'y dalaga pa, pag nagkaanak ako, ayoko ng Peter. No? So, kung paano sila naging, yung mga, maraming hinirang sa Bible. No? Maraming hinirang sa Bible ang nagpakita talaga ng gilas, no? Sa pagsunod sa Panginoon. Doon tayong pupulot ng aral, doon sa mga taong ginamit ng Panginoon. Kung paano sila naging matapang sa pagsunod sa Panginoong Hesus, ay upang ma-encourage tayo, ma-motivate tayo, na tularan sila sa aspetong espiritual. Na hanggang sa huling buhay nila, hindi sila bumibitiw sa kanilang pananalig sa Panginoon. O niloob din ng Panginoon na maitala ang kanilang mga kahinaan. No? Hindi lang yung pagiging malakas nila, pagiging masigasig nilang hinirang ng Panginoon, kundi naitala din dito yung kanilang mga kahinaan. Pagbagsak sa kasalanan, pagkatalo sa kaaway upang kapulutan natin ito ng aral. No? Kasi minsan ang mga Kristiyano, kapag konting problema lang, pag bumagsak, hindi na talaga bumabalik. Pero itong mga hinirang ng Panginoon, bumabagsak sila, natatalo sila ng kaaway, nangihinap sila. Pero ang ending, bumabalik pa rin sila sa Panginoon. Sana yun yung makita natin. Pero lalo naman lagi natin tularan yung pagbagsak nila. Yung pagiging pagiging masigasig nila. No? Mula sa halimbawa ito ni Apostol Pedro ay may tuturuin natin na napakaliit na dahilan. Napakaliit na dahilan para tayo ay mangako sa ating sarili ng tagumpay laban sa mga tuksong kinaharap natin. Matatandaan nyo dun sa Mateo 26:33. Nagsalita kasi dun si Peter. Sabi niya, kahit na po kayo iwan ng lahat, sabi niya kay Jesus Christ, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. So, binigyan na siya ni Lord ng babala noong time na yon. Sinabihan siya ng Panginoong Hesus na hindi niya kayang dumaan sa mga pagsubok na saganang sarili lamang niya. No? Pero binaliwala niya yung sinabi ni Hesus. Talaga nanindigan siya sa sarili niya. Sabi pa niya, kahit ako'y patayin, kasama ninyo ako, hindi ko kayo ikakaila. Minsan ganun tayo eh. Nauuna yung yabang natin bago yung gawa. No? Sana kapulutan natin ng aral yun. Huwag tayong masyadong mayabang sa sarili natin. Tapos pagdating ng huli, tayo rin yung susuway doon sa kayabangan natin. Sabihin mo, kaya mo, pag nandoon na yung time na yun, saka ka magbabakaw. No? Tulad ni Pedro, sabi niya, kahit mamatay ako, hindi ko kayo ikakaila. Tapos ang ending, 3 beses pa niya kinaila ang Panginoon. So, doon talaga yung palapit na tayo doon sa ating topic, no? So, isa-isahin natin ang pangyayari sa buhay ni Pedro sa pagbagsak niya. So, una doon ang pagsunod ni Pedro sa malayuan. Pagsunod ni Pedro sa malayuan. Sabi dito kasi sa verse 54,
Pagkahuli nila sa kanya, kay Jesus Christ, isinama nila siya sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro ay sumusunod mula sa di kalayuan. Anong karakter ang may pinapakita ni Pedro sa pagsunod niya kay Jesus sa malayuan? No? Deserve ba ni Lord na sundan siya sa malayuan? Hindi deserve ng Lord yun. Hindi deserve ng Lord na sundan lang natin siya sa malayuan. Natanawin lang natin siya sa malayuan. Kasi ang Panginoon nga, mula sa kanyang kaharian sa langit, inilapit niya ang sarili niya para sa atin. Inilapit niya ang sarili niya para sa atin. Tapos tayo, parang kawalang galang lang sa Panginoon na susundan lang natin siya sa malayo. No? Hindi deserve ni Lord na sundan lang siya sa malayo. Bakit ginawa ni Pedro yun? No. Hindi buong puso ang ibinibigay niya sa Panginoong Yesus. Ano ba yung karaniwang nagiging sanhi? Bakit malayo ang tao sa Panginoon? No. Ano yung nagiging sanhi? Bakit malayo tayo sa Panginoon? Minsan dahil sa takot natin, dahil sa pag-ibig natin sa mundo. So sabi dito sa Juan 3:20, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ang ilaw natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kapag tayo'y malapit kay Hesukristo, naliliwanagan tayo ng kanyang ilaw. Liwanag niya, no? Nahahayag tayo. Kaya minsan, ang mga tao, hindi sila lumalapit sa ilaw. Dahil kapag lumapit sila sa ilaw, makikita, mahahayag yung kanilang ginagawa. Kaya anong ginagawa nila? Nakatingin lang sila kay Lord sa malayo. Ayaw nilang lumapit. No? Dati ganun din ako eh. Ayoko rin lumapit. Pero, hindi pala tama yun. Hindi tama na hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Dahil si Lord na magbibigay ng sa atin. Talagang tuturuan tayo ng Panginoon kung paano lumapit sa Kanya. Pag malayo ang tao sa Panginoon, naapektuhan ang kanyang pananampalataya. Diba? Kapag malayo tayo sa Panginoon, hindi tayo nagsisimba. Kapag malayo tayo sa Panginoon, hindi tayo umaatid sa cell group. Sa iba pang gawain dito sa church. Bakit? Kasi malayo tayo sa Panginoon. Walang malayo sa Panginoon ang naghahanap ng Panginoon. Dahil ang tunay naghahanap sa Panginoon, lumalapit sa Panginoon. Yun ang tunay doon. Kaya kung tayo tunay na naghahanap ng Diyos sa ating buhay, lalapit tayo sa Kanya, hindi tayo lalayo. Dahil walang taong malayo sa Lord ang naghahanap sa Kanya. Lahat lumalapit sa Kanya. So, meron po akong gustong tanongin sa inyo, pero hindi niyo po sasagutin sa akin. Kayo lang po at sa si Lord na nakakaalam. Ang tanong ko po ay, sumusunod po ba tayo? Kasama po ako doon. Sumusunod po ba tayo sa Panginoon? Kung sinusunod po natin ng Panginoon, paano po natin sinusunod? No? At ang ating puso ba at ang pinapahayag ng ating mga labi ay nagpapasako para sa Panginoon? So, yun lang po yung tanong na kayo lang po at ang Panginoon na nakakaalam ng kasagutan ng mga yan. Naitanong ko lang. Lala. Meron pong tanong si William Mudge, isang English artillery officer at surveyor na ipinanganak sa Plymouth. Siya ay isang important figure in the work of Ordnance Survey na nabuhay noong 1762 hanggang 1820. So ang tanong na po, what motivate influence your character? Ano daw po ba yung motibong nakaka-impluwensya sa ating pag-uugali? Yun po yung tanong nitong si William. So, syempre, kanya-kanya po tayo ng sagutan. Pero sa akin po kasi, yung pag-ibig talaga. Pag-ibig po yung pinakasukdulang motibo
sa lahat ng ating gagawin. Dahil kapag inuna natin ang pag-ibig natin sa kapwa, hindi natin siya sasaktan. Kapag inuna natin ang pag-ibig sa kapwa, gusto natin lahat ng magaganda ibigay sa Kanya. Lahat ng mga magaganda, iparamdam natin sa Kanya. So, yun po yung sagot ko doon sa tanong ni William na ano yung nagmo-motivate sa atin na nakaka-apekto sa ating pag-uugali. Tayo ay nakaranas ng pag-ibig sa Diyos, kaya tayo ay may kakayahan na mahalin siya ng buong puso at sumunod sa Kanya na walang alinlangan at takot. Nakakatakot po bang sumunod sa Lord? Siguro po pwede natin sabihin, medyo nakakapagod, pero hindi po nakakatakot. Minsan nga yung pagod nawawala kasi napapalitan nyo ng kagalakan. So, walang lugi sa pagsunod sa Panginoon. No? Hindi dapat tayo magbigay ng mga bad na words kapag sumusunod tayo sa Panginoon. Dahil lahat ng maganda, makikita natin sa pagsunod natin sa Panginoon. Sabi po sa Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos na kumikilos sa inyo, upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Ang lumapit sa Kanya. So, kung tayo'y nahihirapan lumapit sa Panginoon, si Lord pa rin ang magbibigay sa atin ng pagnanais na lumapit sa Kanya. At yun po ay malinaw na sinasabi dito sa Pilipos. Yun po yun tinatawag na grasya ng Panginoon. Grasya po ng Panginoon na siya po ang gagawa, magnanais sa puso mo na hanapin siya. No? Wala ka nang gagawin, hindi ka mag-e-effort. Si Lord talaga ang gagawa para sa iyo. Ano lang kailangan mo lang? Sumunod lang tayo. Minsan sa pagsunod, doon pa tayo nagkakaroon ng problema. Gusto sumunod ng ating puso, ng ating isip, pero yung katawan natin, pinipigilan tayo. Mga kapatid, pag gano'n yung nararamdaman natin, mas lalo tayong magpursige sumunod sa Panginoon. Dahil doon tinitig ng Panginoon yung ating mga kakayahan. No? Yung kahit ayaw natin, pero gusto natin sumunod sa Panginoon. No? So, ano po yung unang pangyayari sa buhay ni Pedro? So, ito na po yung pinaka-topic natin na talagang kapupulutan natin ng araw. So, yung una po, yung pagsunod niya sa Panginoon sa malayo. Yung tinalakay ko kanina. Pangalawa po, yung ang pagkakasala niya. Nagkasala kasi si Pedro, alam niyo po ba yun? Sabi dito, sa verse 57, sabi niya doon sa babae, hindi ko po siya kilala. Ang tinutukoy niya dito si Kristo. Tapos sa verse 58, tinanong uli siya, sabi ni Pedro, Ginoo, hindi nila ako kasama. At yung sa verse 60, sinabi uli ni Pedro, Ginoo, hindi ko alam ang sinasabi mo. So talagang iginigiit niya na hindi niya kilala si Lord, wala siyang connection sa Lord, hindi siya kasama ng Panginoon. Yun ang iginigiit ni Pedro. Pero ano ang kasalanan ni Pedro doon? Ito yung pagtanggi niya sa kanyang Panginoon. Itinanggi niya ang Panginoon sa kanyang buhay. No? Itinanggi niya na kilala niya si Jesus. Bakit? Natakot siyang aminin ang kanyang connection kay Jesus at sumuko siya sa udyok ng kanyang kahihiyan at takot. Natakot siya. Kasi nung time na yun, kapag sinabi niya na kasama niya si Jesus, baka isa rin siya sa hulihin. So, yun ang dahilan ni Pedro, natakot siya. Tayo minsan, Kristiyano, wala namang huhuli sa atin. Tatanungin lang, born again ka ba? Minsan hindi pa natin mabitawan sa bibig natin. Kristiyano ka ba?
hindi tayo maka-amen. No? Yun pa lang, nakikita na natin ang kaibahan natin kay Pedro. Si Pedro, ang takot niya, baka hulihin siya. Pero tayo, sasagot lang tayo. Kung Kristiyano tayo, ayaw ba natin sumagot? Pagtatanungin ng mga tumatayo dito, siguradong pupunta dito sa langit? Ang taas natin, ganyan lang. Kalahati lang ng katawan natin ang pupunta sa langit. So, ando dun yung hiya, yung takot natin. Bakit kaya? So, bakit nagkakaroon tayo ng pakiramdam na gano'n? Kapag ang pinatutungkulan natin ay para sa Panginoon. Samantalang tayo naman ang magbebeneficiary nun. Pero natatakot tayo. So lumala yung pagkakaroon ng kasalanan ni Pedro. Una, itinanggi niya si Lord na kilala niya. Pangalawa, napaglala sa kalagayan ni Pedro na yung ranggo na hawak niya bilang tagasunod ni Kristo. Ano ba yung ranggong hawak niya bilang tagasunod ni Kristo? Isa siya sa original 12 disciple ng Panginoon. Na tayo, kahit anong galing natin, hindi na tayo maitatala sa aklat ng Biblia. Hindi na tayo maitatala doon. Pero si Pedro, kahit nagkasala siya, nandun na siya. Nakatala na siya doon. Kaya lang, yun nga lang, may kaya lang, kasama ng pangalan niya, yung kanyang pagbagsak. Nakadikit na sa pangalan niya. Na kahit gano'n pa siya kahit na isa siya sa 12 disipulo ng Panginoon, laging nakadikit sa kanya na ikinaila niya ang Panginoon. Kung darating nga dito si Pedro, sa harapan natin sasabihin niya, mga kapatid, pinagsisihan ko na yan, mag-move on na kayo. Pero hindi, lagi natin itong mababasa. Lagi itong ipapaalala sa atin ng Panginoon. Dahil minsan sa buhay natin, hindi na kinakailangan natin ng Panginoon sa simpleng sagot na, Kristiyano ka ba? Sa simpleng talong ng na yun, kinakailangan natin ng Diyos. Hindi natin napaninindigan yung pagiging Kristiyano natin. Nagiging Kristiyano lang tayo pag nandito tayo sa loob ng church. Paglabas sa church, may magtanong sa'yo, Kristiyano ka ba? Wala na. Hindi na natin kayang sagutin. Kung bakit lagi natin nababasa ito, ay paalala to. Para manindigan naman tayo kung ano talaga tayo. Tinanggap natin si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapag tinanong tayo, Kristiyano ka ba? Oo, Kristiyano ako. Ligtas ka ba? Oo, ligtas ako. Diba? Dapat laging gano'n. Laging meron tayong confidence. Dahil totoong tinanggap natin si Lord. Totoong iniligtas tayo ng Panginoon mula sa kasalanan. Hindi nagkukunwari ang Panginoon sa atin. Kaya minsan, kapag tinatanong tayo, dapat wala rin tayong pagkukunwari. Hindi rin tayo dapat nagkukunwari sa kung ano yung kalagayan natin pagdating sa ating spiritual. Manggagawa tayo ng Panginoon, tagasunod tayo ng Panginoon. Lagi natin tandaan yan, hindi tayo attender ni Bishop. No? Tagasunod tayo ng Panginoon. Hindi tayo member ng TLCF. Tagasunod tayo ng Panginoon. Manggagawa tayo ng Panginoon. No? Dapat maniwalag sa atin yan. So, ano pa yung isa doon? Sabi, si Pedro ay binalaan ng Panginoon tungkol sa kanyang kakaharapin na panganib. Sabi ni Lord, di ba, sabi niya doon na, hindi mo kakayanin yung darating na pag-uusig sa'yo. Pero hindi binaliwala ni Pedro yun. Nanindigan siya. Akala niya kasi yun ang tama. Akala niya kasi malakas na siya. Mayabang lang pala siya. Hindi pala siya malakas. No? So, ano ba yung nawala kay Pedro? Ano ba yung nasira sa kanyang pangalan? Nasira doon yung paghahayag niya tungkol sa Panginoon bilang isang Mesiyas. Kasi siya yung una nagsabi. Sabi ni Lord, para sa iyo ano ako? Ikaw ay anak ng Diyos, sabi niya gano'n. So, siya yung unang nakakilala
Pero yung pagtanggi niya sa Panginoon, yun yung lubhang nagkaroon na apekto sa kanyang pananampalataya. Pero mga kapatid, ito sinasabi ko, yung mga pagbagsak niya, mamaya yung pagbangon niya, doon natin talaga makikita na magpapatuloy tayo hanggang wakas. So, yep. Ano pa yung nagpalubha sa kalagayan ni Pedro mula sa pangyayari yun? Itinanggi niya ang kanyang Panginoon sa panahon ng pag-ibig. No? Ano gusto ng Panginoon na maramdaman yung pag-ibig ni Pedro nung panahon na yun. Pero itinanggi siya. Itinanggi siya ni Pedro. Itinanggi siya ni Pedro sa panahon ng pag-ibig. Pero nung time na yun, katatanggap lang ni Pedro ng komunyon at nagsisimula pa lang ang sakripisyo ng Panginoon sa Kristo. Nag-last supper sila nung tumanggap siya ng komunyon, pero ang balik sa kanya, itinatwa niya agad ang Panginoon. No? Kaya kailangan tayo kapag tumatanggap tayo ng komunyon, dapat talaga buo sa loob natin. Buo yung ating pagkakilala sa Panginoon. Ano yung mga aral na dapat nating matutunan? Ang mga nakababahalang pangyayari sa kwento ni Pedro na lubhang mahalaga na dapat nating isaalang-alang. Yung una, ang detalye ng mahalaga para lubos na maunawa ng isang sitwasyon. Minsan kasi tira tayo ng tira, di naman natin alam yung sitwasyon. No? Hinuhusgahan natin si Pedro, yan, akala ko ba magaling na disipulo yan? No? Nakahusga agad tayo, pero hindi natin nalalaman ano ba yung pinagdadaanan ni Pedro. So, hindi plano ni Pedro na magkasala at itanggi ang Panginoon. Hindi nga plano yun. No? Dala lang ng kanyang pagkabigla at takot sa mga pangyayari. Siyempre, kung ikaw ba naman nakita mo yung mga armadong humuli kay Lord tapos nagpupulong kayo bigla, ito kasama to ni Lord. Siyempre, nung gagawin mo, matatakot ka talaga, di ba? So, talagang, siguro di ko na sabi, baka pagdating doon, kahit ako, tatanggi ko si Lord. Di ba ba? Pero may dahilan kasi si Pedro kung bakit niya itinanggi ang Panginoon na dahil sa sobrang takot na kanyang naranasan. Pangalawa, hindi niya sinasadya hindi niya balak na itanggi ang Panginoon sa kanyang buhay dahil yung kanyang pagkakasala, hindi intentional. Hindi intentional yun, natakot lang siya doon. So, bilang mga mananampalataya sa panahon ngayon, tayo, may mga pangyayari sa buhay natin na darating tayo upang tayo ay subukin sa ating mga pananampalataya. Sinusubok din tayo sa panahon natin ito. Hindi lang si Pedro. Sa panahon natin ito, sinusubok din ang ating pananampalataya. So kung paano at hanggang kailan tayo tatagal sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pag related kasi sa kaligtasan ng tanong, hirap agad tayong sumagot. Pag related sa ating kaligtasan, nahihirapan tayo sumagot. Ligtas ka ba? Minsan yung amen natin, men, nawawala na yung amen. Hindi na nagiging buo yung kaligtasan na tinanggap natin. No? Ngunit mabuti ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang banal na espiritu upang tayo ay gabayan. No? Ibinigay din ng Diyos ang kanyang baluti upang magamit natin. Sabi nga ni Pedro sa Efeso 6:11, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa mga lalang ng dyablo. Bakit kailangan natin ng panangga laban sa dyablo? At naihanda na ng Panginoon yun. Dahil alam ng Lord, mahihina naman talaga tayo.
Alam ng Lord kung ano yung kahinaan natin. Alam ng Lord na babagsak tayo. Kaya ang Lord naghahanda na para sa atin. Binigyan niya tayo ng magagamit nating panangga sa kaaway. Ewan ko lang kung ginagamit natin. Number 2, pangalawang mahalagang bagay na matututunan natin. Walk what you talk. No? Ang paggawa ng kasalanan ay taliwas sa Kristiyanong pamumuhay. No? Ang Kristiyano, hindi na dapat gumagawa ng kasalanan. Kristiyano ka na. Pinalaya na tayo mula sa kasalanan. Hindi na dapat tayo gumagawa ng kasalanan. Kung bakit minsan nakakagawa tayo ng kasalanan, dahil sa pagiging tao natin. Pero hindi natin dapat laging itolerate yung sarili natin, ay tao lang ako, nagkakasala ako. Hindi. Dapat hindi na tayo nasa ganung klase ng level ng ating buhay. Kapag Kristiyano ka, taliwas tayo dapat sa paggawa ng kasalanan. Hindi na dapat tayo nahihiratin sa paggawa ng kasalanan. Nakikita natin, nalalaman na natin kung ano yung tama at mabuti at kung ano yung nakalulugod sa Panginoon. Dapat yun na rin yung ginagawa natin. Oh. Minsan, may problema na nga tayo. Di ba tayo umaatin? No? Ang katwiran natin, nahihiya ako kasi ang tagal ko na hindi naka-attend. So, hindi tama yung gano'n. Bilang isang Kristiyano, dapat matutunan na natin yung mga bagay na gano'n na kahit nagkakaroon tayo ng pagkakasala, balik tayo sa Panginoon. Huwag lang nating abusuhin. No? Alam naman siguro natin kapag masyado na natin inaabuso ang Panginoon. No? Mahihiya na tayo pag gano'n. Mahihiya na tayo na araw-araw ganun ka, tapos pagdating ng linggo, nagliliwanag ka sa kabanalan mo. Tapos pagdating ng Lunes, balik ka na naman. So, hindi tama na ganun ang buhay ng isang Kristiyano. So, kung bakit si Pedro ay nakagawa ng isang pagkakamali sa buhay niya yun, dahil medyo ignorante pa si Pedro, tulad ng mga ibang Hudyo. Wala pa kasi sa kanya ang banal na espiritu ng Panginoon. Kung bakit nakakagawa siya ng bagay na hindi pa niya nauunawaan, dahil wala pa sa kanya ang banal na espiritu para magpaunawa sa kanya kung ano ang tama at dapat niyang gawin. Pero tayo, dahil tayo ay nabubuhay sa New Testament, binigay na sa atin ng Panginoon ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu ng Diyos. Binigay na sa atin doon. Kaya dapat alam na natin kung paano natin gagamitin yun, kung paano makikilala na, dapat nagkakaroon na tayo ng discernment, nakikita na natin yung mali, yung tama, at dapat hindi na natin ginagawa yun. No? Ito yung isa sa mga malalalang nangyari kay Pedro. Pang-apat, nararapat na ating tandaan na oras at kapangyarihan ng kadiliman ay dumating na pero wag tayong mag-alala sapagkat tayo ay nagtagumpay na sa pamamagitan ng tagumpay ng Panginoon Jesucristo sa krus. No? Dumating na sa atin, nararanasan natin yung galaw ng kadiliman. Pero huwag tayong mabahala doon dahil pinagtagumpayan na ni Jesucristo ang lahat ng yan. Wala na tayong dapat alalahanin. Pinagtagumpayan na ng Panginoon yan. At dapat, nire-review na lang natin yan. No? Nire-review na natin yan. Hindi na dapat nating kunyari, magkakasala ka, hindi na dapat. Bakit? Nagtugumpay na ang Panginoon sa iyo. Ano ba ang binayad sa iyo ni Lord? Buhay niya, dugo niya. No? Kaya dapat, hindi na tayo namumuhay. Kasi
Nakakaya naman sa Panginoon. Binayaran yung kaligtasan natin, tapos inulit lang natin. No? Sino ba yung papako natin sa susunod? Si Brother Alex, no? Joke. So, ang pagsisisi ni Pedro, sabi dito sa verse 20, ay sa verse 60, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo ako ikakaila. So, ano po ba yung simbolo ng pagtilaok ng manok? Dahil lang ba sa umaga na kaya tumilaok siya? So, hindi po. May simbolo po kung bakit tumilaok yung manok. Ang pagsisisi ni Pedro ay naiiugnay sa isang tila walang halaga na pagtilaok ng manok. Kung titignan nyo, parang walang halaga eh. Wala, tumilaok lang yung manok. Pero hindi po. Ang pagtilaok ng manok ay mukha lang ng... Kung palalawakin natin ang isipan natin, sa pagtilaok tayo ng manok kung palalawakin natin ang ating isip sa lahat ng bagay na pangyayari sa paligid natin, malalaman natin yung pagtilaok pala ng manok na yun ay simpleng instruction ng Panginoon. Na patunay yun na totoo lahat ng sinasabi ng Lord at hindi nagkataon lang. Diba? Ang yabang-yabang ni Pedro, sabi niya, Lord, kahit iwan ka ng lahat, hindi kita iiwan. Kahit patayin ako, sabi niya, hindi kita iiwan. Pero sabi ni Lord, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo kung itatagpuan. So, yun ay isang pagpapatunay na nakita ni Pedro doon na lahat ng sinasabi ng Panginoon ay totoo, walang hindi totoo, walang peke kay Lord. No? Walang peke sa Panginoon, lahat totoo. Sino na lang ang peke? May peke po ba dito? Buti na lang, wala akong suot na malamang peke. Yun na malamang ang peke. So, walang peke sa Panginoon. Lahat na sinasabi ng Panginoon, totoo. Kaya tayo, dapat, sabi nga, huwag tayong bitaw ng salita. Huwag tayong bitaw ng salita. No, si Pedro, ang yabang-yabang niya. Inuna niya yung yabang niya. Tapos pagdating sa huli, malalaglag lang pala siya sa kasalanan. Makita natin dun yung sarili natin na huwag tayong, pag tinanong Bishop, sino dito? Bishop, ako po. Tapos pagdating ng araw na yun, wala ka. Yeah. So, huwag tayong masyadong, may tawag atribida ata tawag doon. Huwag tayong gano'n, huwag tayong mayabang. No? Kasi ang Lord, totoo siya. No? Walang halong kayabangan ng Panginoon. Ano pa? Ang pagtingin ni Jesus kay Pedro. So, yun, tinignan na ni Jesus, di ba? Tumilaok yung manok tapos tinignan niya si Pedro. May simbolo pala yun, sabi niya. Walang alinlangan na ito ay isang mahalagang tingin. No? Yung tingin ni Jesus Christ na gano'n kay Pedro, pag binasa natin, akala natin tinignan lang. No, hindi. Ito ay isang mahalagang tingin. Ang ekspresyon sa mukha ni Jesus ay nagpapahayag ng magkahalong emosyon. Sa isang sulyap lang, maaaring maihatid kay Pedro kung ano ang mensahe ni Jesus na hindi kinakailangan ng maraming salita. Tingin lang. Nung kami mga bata, pag may bisita, pag tinignan kami ng magulang namin, alam na namin kung ano. Ngayon, pag tinignan may bata, tititigan ka rin. No? Ikaw na lang, ikaw may mahihiya sa anak mo. Nakikipagtitigan. So, dito, yung tingin ni Jesus Christ, hindi lang basta tingin. Isang tingin na may kahulugan. May kahulugan yung tingin ng Panginoon sa Kanya. Walang pag-aalinlangan nagsalita ito sa Kanya ng pagsuway. Yung tingin ni Lord na yun, isa yung pagsuway. Sinusuway niya si Pedro.
Yung sulyap ni Jesus kay Pedro, parang sinabi niya kay Pedro, oh, diba? Tama ako, ipagkakaila mo. Pinaalala niya kay Pedro na, nung tumilawak yung manok o ano, sabi ko sa'yo, ipagkakaila mo ko na, ipagkulitan ka pa eh. Sinasabi mo pag hindi, eh, ipagkakaila mo naman ako. Ano pa? Ito rin yung tingin na may kalungkutan. Ang gayong itsura ay maiyahan tulad sa isang ina na bumaling sa suwail na anak na nagkasala. Yung tingin ni Jesus Christ, parang yung pakiramdam ng magulang ka, tapos tinignan mo yung anak mo na dahil nagkasala ka, nalulungkot ka para sa kanya. Ganun yung tingin ni Jesus Christ. Kasabay nito ang tingin na may kahabagan. Nadama ni Jesus na si Pedro sa kanyang kahabag-habag na kalagayan. No? Si Lord, kahit nasa mahirap na sitwasyon, importante pa rin sa Kanya yung nararamdaman natin. Kahit nahihirapan na siya, ang inaalala pa rin ng Panginoon kung ano yung nararamdaman natin, ano yung feelings na katulad ni Pedro, nagkasala siya. No? Sinasaalang-alang pa rin ni Lord kung ano yung kalagayan natin. Ganoon tayo kamahal ng Diyos. Nahihirapan na siya, tayo pang iniintindi. Diba nakakahiya? Nahihirapan na si Lord. Pinaghirapan na ni Lord yung kaligtasan mo. Tapos, puro sablay pa ginagawa mo. Kasama ako doon, ang kapatid. Hindi, bawal magmalinis sa harapan ng Panginoon. Kinalimutan ni Jesus ang kanyang malaking kapighatian. Nasa puso niya ang makiramay sa mahirap at malungkot na kalagayan ni Pedro. Biruin mo, hirap na si Lord. Gusto pa niyang makihati sa kalungkutan ni Pedro. Dahil bumagsak siya. Mula sa kanyang pagiging mayabang, bumagsak siya. So yun nga po, mula sa pagiging mayabang ni Pedro, bumagsak siya at gusto ng Lord makihati sa kalungkutan ni Pedro. Alam ni Pedro na sa kabila ng kanyang ginawa, ay isang alagad, na siya ay isang alagad pa rin ng Diyos. No? Alam niya na kahit nagkasala siya, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Malakas ang confidence niya na isa pa rin ako sa disipulo ng Panginoon. Hindi mawawala yun. Pero ano ang ginawa ni Pedro? Sa kabila ng ginawa niya, nakapag-isip-isip siya, nakita niya yung malaking pagkakamali niya sa Panginoon. Nasaktan din siya sa ginawa niya eh. Kala niyo ba basta ganun lang yun? So, nung nakagawa ng kasalanan si Pedro, nasaktan din siya sa ginawa niya. Hindi naman siya proud doon sa ginawa niya pagtagi sa Panginoon. Nakita niya rin doon na dapat hindi siya natakot. Kaya lang, wala pa siyang ganung kalakas na espiritu. Dahil yung time na yun, wala pa sa kanya ang banal na espiritu. Hindi pa niya nauunawaan lahat. So ano pa yung ipinahihiwatig na tingin ni Jesus kay Pedro? Ito ay isang pagpapatawad na tingin. Yung tingin ni Lord na yun, isang pagpapatawad na tingin. Alam ng Panginoon kung gaano kalalim ang pagsisisi sa sarili at paghihirap ng kaluluwa ni Pedro. Alam ng Lord. No? Kasi
Kasi nung tumilawak yung manok, lumabas si Pedro eh. Nanangis siya ng buong pait, sabi doon sa Biblia. Nanangis siya ng buong pait. So, alam ng Lord kung gaano kahirap yung pinagdaanan ni Pedro. Sising-sisi siya kung bakit nagawa niya yun sa Panginoon. So, minsan tayo, nasasaktan tayo. Pag nasaktan tayo, umiiyak tayo, di ba? Pero yung ginawa ni Pedro, ibang klase yung iyak niya. Kasi siya yung nakasakit. Ang nasaktan niya sino? Yung Panginoon niya. Yung Panginoon niya na sinasabi niya na anak ng Diyos. Siya kasi yung nag-declare ng gano'n kay Jesus Christ. Na isa siyang Mesiyas. Kasi di ba tinatanong niya, o ikaw para sa iyo, ano ako? Sabi niya, ikaw ang Diyos. No? Kung bakit gano'n na lang yung katindi yung pagsisisi niya. At dahil nasaktan niya ang Panginoon noong time na yun. Tayo ba pag nasasaktan natin ang Panginoon? Meron ba tayong nararamdaman ng pagsisisi? Nakakaranas ba tayo ng gano'n? O kung tayo na gumagawa tayo ng kasalanan, kahit dinideclare natin sa sarili natin na ligtas tayo. So si Pedro, nasaktan siya kasi nasaktan niya ang Panginoon. Nagsisi siya. Umiyak siya kasi Panginoon yung sinaktan niya eh. Nakita niya kung anong ginawa ng Lord sa kanya. Tapos sasaktan niya lang ng gano'n. Hindi deserve ng Lord ang gano'n. Pero dahil sa pagmamahal ng Lord sa atin, ang tindi ng sakit na tinanggap niya. Bakit? Kasi yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng iba, tinanggap lahat ni Lord ng sakit mo. Kaya dapat nga magsaya tayo kasi dahil sa biyaya ng Lord, hindi tayo ang nakatanggap ng ganun sakit. Dapat magsaya tayo kasi hindi natin kakayanin yung ganun sakit. Pero tinanggap ng Lord yun dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin. So ano ba yung iba pang pangyayari sa buhay ni Pedro? So ito na po yung pang-apat at dito na po ako magtatapusan po. Yung hinagpis ni Pedro, tumangis kasi siya nung time na yun na tumilawak yung manok, tumingin si Lord sa kanya, talagang nag-iiyak siya. Ang kanyang kalungkutan ay naging sanhi ng paglambot ng kanyang puso. So, ito yung kalungkutan na nagmumula sa pag-ibig. At pinupuno ng dibdib ang pinaka magiliw na damdamin habang ito ay naghihinagpis at nagpapakumbaba. So, yung pakiramdam na sising-sisi siya, gustong-gusto niyang i-rewind yung pangyayari. Ganun yung pagsisisi niya. Gustong-gusto niyang ibalik. Kaya lang hindi niya na kayang ibalik. Nagawa niya nangyari no? Ang kalungkutan ni Pedro ay malubha, pati na rin ang kalungkutan ni Pedro ay naging sanhi ng paglambot ng kanyang puso. Doon niya nakita na nagkamali siya. Tinanggap niya na nagkamali siya. Nagsisi siya, lumapit uli siya sa Panginoon. Ang mapait na pagtangis ng bawat kasalanan ay talaga nagdadalamhati siya sa kanya nagawang kasalanan. So, yun yung sinasabi ko sa iyo, iba yung iyak ng nasaktan ka, iniwanan ka na asawa mo, iniwanan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Iba yung ganun sakit. Pero yung sakit na naramdaman ni Pedro, na nasaktan niya ang Panginoon niya. Pero isa siya sa mga malalapit na disipulo ng Panginoon. Tapos, gaganunin niya lang ang Panginoon. Talagang yung pagsisisi niya, abot-abot no? So, ano yung dapat nating matutunan dito? Dapat nating matutunan dito. Wala yun. So, ano ang epekto ng dali lang.
So, ano ang epekto ng pagsisisi ni Pedro? Ang laki ng pagmamahal ni Pedro sa kanyang Panginoon. Nakita niya yung malaking pagmamahal niya sa Panginoon. Dahil nun na siya ay bumagsak sa kasalanan, yung tingin ng Lord sa kanya na may pagpapatawad, doon pa lang talagang naramdaman ni Pedro na mahal siya ng Panginoon. At ano pa ang isinukli niya doon? Higit na sigasig at katapangan sa paglilingkod ang ipinamalas ni Pedro sa Panginoon. Tayo mga kapatid, kapag ba nakakagawa tayo ng mali, nagiging masigasig pa yung balik natin sa Panginoon. Nagiging masigasig pa tayo sa paggawa para sa Panginoon. Nagkamali ka, hindi ka naka-attend, nawala ka sa church. Pagbalik mo ba, masigasig na masigasig ka? Kasi ganun yung ginawa ni Pedro. Mula sa kanyang pagbagsak, bumawi siya sa Panginoon. Pati buhay niya, ibinigay niya na sa Panginoon. Sana tayo mga kapatid, ganun din. Makita natin na tayo isang makasalanan. Iniligtas tayo ng Panginoon dahil bumawi tayo sa Panginoon. Dahil sa totoo lang, kung tayo makakaranas ng ganun, hindi natin kakayanin. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, siya yung umako ng kasalanan natin. No, dapat ibigay natin yung the best natin sa Lord. No? Huwag lang yung basta magawa mo lang, makapag-comply ka lang. Hindi. Bigay natin yung the best natin sa Panginoon. Magkakaroon po tayo ng malaking epekto sa buhay natin ang magagawa natin pagkakamali sa Diyos. Bumabalikwas ba tayo sa tamang aksyon sa mga nagagawa nating kamalian sa Diyos? Bumabalik ba tayo? Kapag ba tayo tatamad-tamad kapag balik natin sa Panginoon, masigasig ba tayo? Tularan natin si Pedro sa malaki niyang pagkakamali. No? Ang laki ng pagkakamali ni Pedro, pero nung bumalik siya sa Panginoon, buong buhay niya ang binigay niya sa Panginoon. At yan ay nakatala sa Biblia. Mababasa natin yan kung paano sa pagpapahayag ni Pedro, lahat ng mga pagsubok, lahat ng pag-uusig naranasan nila, lahat yan, 12 na yan. Kasama pa nga dyan si Pablo Ang tindi rin ng ginawa ng Panginoon sa kanya. No, yun yung mga tao na talagang sasabi na naglingkod talaga sa Panginoon. Bakit? Kasi natagpuan nila ang tunay na pagmamahal kay Kristo. So, maraming salamat po. Tawagin ko na po si Bishop para po sa dagdag na kaalaman.